Inaabisuhan po ng Pag-asa ang ating mga kababayan sa Central Luzon at mga karatig lugar nito dahil po sa patuloy na paglakas ni Super Typhoon Pepito. Huli pong namataan ang Super Typhoon Pepito sa karagatan po ng Polillo Island kung saan tinatahak po nito ang karagatan patungo sa mainland Luzon. Sa tala po ng Pag-asa, may lakas po ang Super Typhoon Pepito na 195 kilometers per hour. Malapit po yan sa kanyang mata. Ang nakakatakot po dito mga kababayan, may pagbugso na po siyang aabot sa 325 kilometers per hour. Napakalakas na po yan mga kababayan. At sa kasalukuyan, nakataas pa rin po sa signal number 5 ang lakas na dala ni Super Typhoon Pepito mga kababayan. Ayon po sa Pag-asa, mapaminsala na po ang dalang lakas ni Super Typhoon Pepito mga kababayan. Hindi po biro ang 325 kilometers per hour na pagbugso. Kaya po inaabisuhan ng Pag-asa ang ating mga kababayan sa mga lugar na tatahakin ni Super Typhoon Pepito simula po ngayon at sa mga susunod pa pong oras. Ayon pa po sa Pag-asa, inaasahang tatama ang sentro ng Super Typhoon Pepito sa mainland Luzon o Central Luzon bago po ito tuluyang lumabas sa ating bansa. Kaya po pinag-iingat ng Pag-asa ang mga residente sa mga nasabing lugar at mga karatig lugar sa banta po ng malalakas na ulan o life-threatening condition na dala ng Super Typhoon Pepito. Narito po ang ating weather update mula po sa Weather Bureau ng Pag-asa. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat mga kababayan sa papalapit na Super Typhoon Pepito. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Super Typhoon Pepito. Si Bagyong Pepito o yung mata ni Bagyong Pepito ay naglandfall na dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes. Taglay nito ngayon yung lakas ng hangin na 195 km per hour malapit sa sentro. So simula pa po kanina hanggang sa kasalukuyan is mapaminsalang hangin na po yung dulot ni Bagyong Pepito dito sa malaking area ng Bicol Region at ilang area pa ng Samar Provinces. At ine-expect po natin araw ng linggo is meron pa rin po tayong mararanasan ng mga mapaminsalang hangin sa malaking area ng Southern Luzon at madadagdagan pa po ito kung saan mararamdaman na din po natin yung mga malalakas na hangin o yung hagupit ni Bagyong Pepito dito sa malaking bahagi ng mainland Luzon and also makakaranas na din po tayo dyan ng mga malalakas na hangin araw po ng linggo. Samantala sa kasalukuyan, meron itong gustiness or bugso ng hangin na umaabot sa 325 kilometers per hour. So mapapansin po natin na malakas yung taglay po nito na bugso ng mga malalakas na hangin na maaari pong umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ito po ay dahil nasa kalupaan si Bagyong Pepito. Kung saan kapag po nasa kalupaan ang bagyo or tuwing nasa kalupaan po is mas malakas po yung dulot na bugso ng malalakas na hangin due to frictional effect. So for example po kapag nasa karagatan pa lamang is smooth po yung pag-flow ng hangin. Ngunit kapag nasa kalupaan na po due to frictional effects or kung saan meron tayong mga nakaharang or obstructions, ang tendency po for example sa obstruction po nito, sa likod nito or sa windward side is naiipon po yung mga malalakas na hangin and then isahan po siyang kumakawala kung saan ang tendency kapag ganun po is mas malalakas po yung hangin na lumalabas dahil ito nga po yung naipon sa likod po ng mga obstruction. So kaya po nakikita natin na habang nasa kalupaan si Bagyong Pepito is yung gustiness niya po is maaaring umabot hanggang 325 kilometers per hour. Ngunit paglilinaw lamang din po, itong gustiness na tinutukoy natin is ito yung saglitan lamang na bugso ng mga malalakas na hangin and hindi po consistent na 325 kilometers per hour. Ito pong 325 kilometers per hour lamang na po ito po yung maximum na maaaring umabot yung gustiness natin and pwede pong mas mababa dito. And mostly ito pong up to 325 kilometers per hour is mararamdaman po dun sa areas or posible pong maramdaman dun sa areas kung saan malapit po sa sentro or sa eyewall ni Bagyong Pepito. At sa kasalukuyan naman po, ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pepito, patuloy po itong kikilos pa west-northwestward at babaybayin nito itong hilaga po ng Camarines Provinces. Dito po siya sa may karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces.
ito ay lalapit or posibleng maglandfall dito sa area ng Polillo Islands bago po ito tuluyang maglandfall either dito sa may northern Quezon or sa southern or central portion ng Aurora afternoon. So papansinin po natin dito sa ating forecast track, etong circle po natin, yung red circle natin kung saan nandito po yung sentro ng bagyo, but itong areas within this red circle is makakaranas na po ito nung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. Samantala ito namang areas natin over yellow circle is hagip na din po ito nung mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. So i-take note lang po natin na kahit yung sentro po ni Bagyong Pepito, for example, is tumungo na po dito sa may area ng Polillo Islands or tahakin natin ito yung karagatan sa hilaga ng Camarines Provinces, is makakaranas na po or hagip na ng mga malalakas na hangin and also ng malalakas na pag-ulan itong malaking areas pa ng Southern Luzon and Central Luzon simula po yan ng umaga. And also nakikita nga natin dito pa lang po is hagip na ng mga malalakas na hangin itong malaking area ng Southern Luzon and Central Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila. And then kapag naging mas malapit pa po si Bagyong Pepito or nagsimula na nitong tahakin itong mainland po ng Luzon, kung saan evening is magiging malalakas pa po yung hangin and also yung mga pag-ulan na mararanasan po dito sa area ng mainland Luzon sa araw ng linggo. And nakikita natin, late evening naman or sa Monday early morning ay lalabas na po muli ito sa karagatan. Possible po dito sa may waters ng Pangasinan or La Union, and lalabas po ito ng ating area of responsibility by Monday morning or afternoon. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong nakataas na wind signal number 5 sa area ng Catanduanes at sa northeastern portion ng Camarines Sur. Samantala, wind signal number 4 naman sa northeastern portion ng Albay and the eastern portion ng Camarines Sur, Camarines Norte at maging sa bahagi din ng Polillo Island. Samantala, wind signal number 3 sa northern portion ng Sorsogon, rest of Albay, rest of Camarines Sur, sa northeastern portion ng Quezon, sa eastern portion ng Laguna, eastern and central portions ng Rizal, sa bahagi ng Aurora, sa northern and eastern portions ng Bulacan, sa northeastern portion ng Pampanga, sa eastern portion ng Tarlac, Nueva Ecija, eastern portion ng Pangasinan, sa Nueva Vizcaya, Quirino, southernmost portion ng Isabela. Samantala, wind signal number 2 naman po sa rest of Sorsogon, Ticao Islands, Burias Island, Marinduque, rest of Quezon, rest of Laguna, rest of Rizal, Cavite, northern portion ng Batangas, Metro Manila, Bataan, Zambales, rest of Tarlac, rest of Pampanga and Bulacan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa southern portion ng Apayao, Ilocos Sur, La Union, rest of Pangasinan, sa rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan, northern Samar, northern portion ng Samar, at sa northern portion ng eastern Samar. Samantala, yung wind signal number 1 naman po natin is nakataas sa rest of Masbate, Romblon, rest of Batangas, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Ilocos Norte, northern and central portions ng Oriental Mindoro, northern and central portions ng Occidental Mindoro kasama na yung Lubang Islands, central portion ng Samar, central portion ng eastern Samar, Bilira, northern portion ng Leyte, northernmost portion ng Cebu kasama na yung Bantayan Islands, at sa northernmost portion ng Iloilo, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin is matitinding hangin yung mararanasan po nila, malalakas hanggang sa matitinding hangin po yung mararanasan na dulot ni Bagyong Pepito. And also, i-take note lang po, din po natin na yung mga wind signals po natin is meron silang lead time. So for example po, sa kasalukuyan, hindi pa po nakakaranas ng mga malalakas na hangin itong areas ng Central Luzon, ilang areas ng Southern Luzon, pati yung Metro Manila. Ito pong lead time na to is para po makapaghanda yung ating mga kababayan. But in-expect nga po natin sa patuloy po ng mga oras habang mas nagiging palapit na po
etong si Bagyong Pepito dito sa may silangan ng mainland Luzon is magiging mas mataas na po yung wind signals nito pong mga areas na ito kung saan mas matitinding hangin na po yung mararanasan nila. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!